nilalaman ng prenup agreement between Bea Alonzo and Mr. Vincent Co. Abay, hanggang ngayon ay pinag-uusapan at mainit na pinag-uusapan sa social media sa ngayon. So, yun ang ating pag-uusapan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Isa sa pinakamainit na usapin ngayon sa mundo ng social media at showbiz ay umano'y prenup issue ni Bea Alonzo at Vincent Co. Mula nang lumabas ang balitang posibleng magpakasal ang dalawa ay hindi na natigil ang spekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Ngunit lalo itong naging kontrobersyal nang kumalat ang mga blind item at ulat na nagsasabing maaaring hindi na matuloy ang kanilang engranding kasalan dahil umano sa hindi pagkakasundo sa prenuptial agreement or prenup. Nagsimula ang lahat ng lumabas noong March 2026 ang marriage bonds ni Bea Alonzo at Vincent Co. sa isang simbahan sa Maynila. Sa simbahang Katoliko, ang marriage bond ay opisyal na anunsyo ng planong pagpapakasal ng isang magkasintahan upang malaman kung may legal o moral na hadlang bago ito matuloy. Nang makita ng publiko ang tunay na pangalan ni Bea at Vincent sa naturang anunsyo, agad itong naging malaking balita online. Dahil dito maraming naniniwalang seryoso na talaga ang relasyon ng aktres at ng negosyanteng si Vincent Co. na sa kabilang pamilya na may pagmay-ari ng Pure Gold Prize Club Incorporated. Maraming fans si Bea ang natuwa dahil matapos ang kontrobersyal niyang nakaraang relasyon, tila natagpuan na niya ang lalaking handang pakasalan siya. Sa mga nakaraang taon, ilang beses ding naging sentro ng usapan ang love life ni Bea. Mula sa kanyang mga naging relasyon noong hanggang sa naudlot na engagement kay Dominic Roque. Palaging sinusubaybayan ng publiko ang kanyang personal na buhay, kaya naman nang kumpirmahin niyang noong 2025 na sila na ni Vincent Co, maraming natuwa at nagsabing tila mas tahimik at mature ang relasyon nila ngayon kumpara sa iba. Ngunit habang abala umano ang marami sa paghahanda para sa kanyang inaabangang wedding sa Spain, ay biglang lumabas ang mga blind item na nagsasabing tila naudlot o naantala ang kasalan. Ayon sa mga ulat, nagkaroon umano ng problema sa sa pagitan ng dalawang kampo dahil sa isang prenuptial agreement. Ayon sa ilang entertainment reports, hindi raw simpleng hatian lamang ng ari-arian ang laman ng umano'y prenup. May mga karagdagang kondisyon di umano na naging dahilan upang magkaroon ng tensyon sa pagitan ng bride at groom-to-be. Kabilang sa mga lumutang na usapan online ang umano'y setup kung saan kailangan umanong tumira ang mag-asawa kasama ang pamilya ng groom sa isang exclusive subdivision. May mga social media users din na nagsasabing may iba pang probisyon na di umano'y masyadong mahigpit. Bagamat wala namang opisyal na kumpirmasyon tungkol dito, mabilis na nagtrending ang usapan online. Sa Reddit at iba pang forums, maraming netizen ang nagpahayag ng kanilang opinyon tungkol sa naturang prenup issue. May ilan din mga nagsasabing normal lang daw ang pagkakaroon ng prenup lalo na sa mga prominenteng pamilya at negosyante. Sa totoo lang, hindi naman bago sa mga mamamayang pamilya ang ganitong setup. Karaniwang ginagamit ang prenuptial agreement upang malinaw ang magiging pamamahala sa mga negosyo, assets at kayamanan ng pamilya sakaling magkaroon ng problema sa hinaharap. Ayon pa sa legal expert na nagbigay ng opinyon, online, ang prenup ay hindi agad nangangahulugan ng kawalan ng tiwala o pagmamahal. Isa lamang itong legal na proteksyon para sa parehong partido. Ngunit para sa iba, may limitasyon din ang prenup lalo na kung mayroon ng mga kondisyon na maaaring makaapekto sa kasalukuyan o personal na buhay ng isang tao. So dahil dito, maraming netizen ang kumampi kay Bea Alonzo. Ayon sa kanila, kung totoo mang may mga probisyon sa prenup na masyadong controlling o hindi patas, maiintindihan nila kung bakit maaring nagdadalawang isip ang aktres. Sa Reddit discussion, may ilang users pang nagsabing mukhang hindi pera ang pangunahing issue, kundi ang freedom at independence ng aktres. May ilan din nagsabi na mahirap talagang pumasok sa isang napakayamang pamilya dahil may kasamang expectation, tradition at business interest. Lalo na sa mga prominenteng Filipino-Chinese business families.
karaniwang umanong mahigpit pagdating sa pagpapakasal at pagprotekta sa family wealth. Subalit mayroon ding mga netizen na nagsasabing unfair naman kina Vincent Co ang mga haka-haka dahil wala pa namang kumpirmasyon mula sa kanyang kampo. Para sa kanila, maaaring normal lamang ang prenup at pinapalaki lang ito ng social media. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling tahimik sina Bea at Vincent at wala pa silang direktang pahayag kung totoo nga bang may problema sa kanilang relasyon o kung naantala nga ba ang kanilang kasal. Ngunit dahil sa kanilang pananahimik, lalo lamang nadagdagan ang curiosity ng publiko. Ayon sa ilang reports, may mga bisita na umano na nagpapabook na ng flight at naghahanda na para sa inaabangang kasalan sa Spain bago pa lumabas ang usapin tungkol sa prenup. Kaya naman, marami ang nangihinayang kung sakaling totoo ang naudlot ito. May mga fans naman si Bea na nagsabing mas mabuti lang umatras sa kasal kaysa makapasok sa isang relasyon na hindi siya magiging tunay na masaya. Para sa kanila, mahalagang piliin ng isang babae ang kanyang dignidad, kapayapaan ng isip at kalayaan kaysa basta magpakasal lamang dahil sa pressure ng lipunan. May ilan din nagsasabing tila naging mas may ingat na ngayon si Bea pagdating sa pag-ibig matapos ang kanyang mga pinagdaanang heartbreaks noon. Matatandaan naging laman din ng balita ang hiwalayan nila Dominic Roque kahit engaged na sila noon. Kaya para sa ibang supporters ng aktres, understandable kung mas pinipili na niyang siguraduhin muna ang lahat bago tuluyang magpakasal. Samantalang may mga netizen naman din na naniniwalang baka exaggerated lamang ang lahat ng ito dahil blind item at chismis lang ang pangunahing pinagmula ng balita. Posible raw na may mga detalye dinagdagan o pinapalaki lamang online. Sa katunayan, may ilang reports pa ang nagsasabing maaaring tuloy pa rin ang kasalan at nagkakaroon lamang ng adjustment sa wedding plans. May mga insider din nagsasabing on and off umano ang preparasyon, ngunit wala pang final decision kung tuluyang kanselado na ito o hindi. Sa social media, hati talaga ang opinyon ng publiko. Ang ilan ay nagsasabing practical lamang ang prenup, lalo na sa mga malalaking negosyo, at iba pang namang naniniwalang kapag tunay ang pagmamahalan, hindi dapat maging sentro ng relasyon ang usaping pinansyal. Ngunit ayon sa maraming relationship observers, hindi simpleng pera lamang ang pinag-uusapan dito. Kasi para sa ilan, mas mahalaga pa rin ang respeto, equality, at mutual understanding sa isang relasyon. Kapag may mga kondisyon na nagiging dahilan upang mawala ang sariling identity o kalayaan ng isang tao na maaaring maging malaking issue talaga ito bago ang kasal. Sa kabila ng lahat ng intriga, ay marami pa ring umaasang maayos sina Bea at Vincent ang anumang pagsubok sa kanilang kinaharap. Hindi maikakahila na pareho silang matagumpay sa kanilang larangan. Si Bea ang isa sa pinakakilalang aktres sa bansa, habang si Vincent naman ay bahagi ng isa sa pinakamalaking retail empire sa Pilipinas. Para sa kanilang supporters, mas mahalaga pa rin ang tunay na pagmamahalan kaysa sa engranding wedding ceremony o usaping material. Kung talagang para sa isa't isa ang dalawa, naniniwala silang malalampasan nila ang anumang problema, prenup man ito o anumang pressure mula sa paligid. Sa ngayon, mananatiling palaisipan kung ano nga ba ang totoong estado ng relasyon ni Bea Alonzo at Vincent Co. Totoo nga bang may prenup conflict? Totoo bang naudlot ang kanilang kasal o isa lamang itong pinakamalaking usap-usapan ngayon sa social media? Hanggang walang malinaw na konfirmasyon mula mismo kina Bea at Vincent, ay mananatili lamang haka-haka ang lahat ng ito. Ngunit isang bagay ang tiyak na mananatiling interesado ang publiko sa bawat kabanata ng love life ni Bea Alonzo. Kaya anumang balitang may kaugnayan sa kanya ay siguradong magiging sentro ng usapan online sa loob ng mahabang panahon. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!